Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na The Reformation. No? Noong unang panahon po ay nagkaroon ng malaking pagbabago or parang corruption sa history ng simbahan na kung saan ay yung mga tao is ginagawa ng negosyo yung simbahan na mayroon doon na may na na mga nagbabayad para daw maligtas sila kuno or para maligtas. Kumbaga, binabayaran na yung kaligtasan na kung sinabi, magbigay ka ng ganito, maliligtas ka, ganito, ganyan. So, yung Reformation is noong 16th century is nagkaroon ng Reformation. Kumbaga, naitama yung ganong gawi na nabalik sa kung ano talaga yung tinuturo. So, sa araw na ito, ating tatalakayan ng sola gratia, grace alone. So, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9 ang sabi rito, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. So, yung ating kaligtasan daw ay hindi sa mga ginagawa natin. Hindi dahil gumawa ka ng mabuti, hindi dahil naging mabait ka, maliligtas ka. So, hindi yun yung pinakang dahilan. Hindi yun yung pinakang rason. So, ang pinakang dahilan o pinakang rason kaya tayo ay maliligtas dahil sa awa ng Panginoon, dahil sa grace ng Diyos. So, sabi pa rito, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So, walang pwede magmalaki. Walang pwede magsabi na naging mabait ako, so mapupunta ako sa langit. So, hindi yon. Walang pwede magsabi na gano'n. Kasi nga, hindi ka naman talaga naligtas dahil naging mabait ka. Naligtas ka dahil sa awa ng Diyos, dahil sa awa ng Panginoon. So, sa unang teaching, punta tayo sa unang katuruan. Ang sabi rito, salvation is entirely by God's grace. So, yun nga, ang salvation or yung kaligtasan ay nagmula yan sa awa ng Diyos. Nagmula yan sa naawa ang Diyos sa atin dahil alam niya na tayo mapapahamak. Sinugo niya si Jesus para mamatay, para tubusin tayo sa kasalanan natin. And yun yung pinakang dahilan kung bakit tayo naliligtas, kung bakit may kaligtasan. So, salvation is entirely in God's grace. Sa awa ng Panginoon, doon nagmumula or doon nanggaling yung kaligtasan. So, sa ikalawang teaching, ang sabi, salvation is given to those who believe. So, yung salvation, yung kaligtasan ay binibigay yan sa mga taong naniniwala sa Diyos, sa mga taong naniniwala kay Kristo, na kapag ang isang tao ay tinanggap niya na si Jesus ang kanyang Savior, na si Jesus ang kanyang tagapagligtas, si Jesus ang kanyang sinasamba, magkakaroon siya ng salvation, mabibigay yung salvation dahil yun nga, hindi naman kasi talaga yan sa mga mabubuting gawa na kumbaga sinasabi rito na dahil naniniwala ka sa Diyos, dahil tinatanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo, bilang resulta, tsaka ka lang nakakagawa ng mga magagandang bagay, tsaka ka lang nagiging mabait, tsaka ka lang nagiging matuwid. So, yun yung thought doon na sinasabi na parang parang sinasabi na kaya ka nakakagawa, kaya may mga kabutihan, kaya ka nagiging mabait, kaya ka nagiging matuwid dahil ang rason na yun is naniniwala ka kay Kristo. And yun nga, dahil naniniwala ka kay Kristo, meron kang salvation, meron kang kaligtasan. So, sa ikalawang teaching, ang sabi nito, salvation is based on Christ's finished work. So, yung finished work na ginawa ng Panginoon sa Kristo, namatay siya sa krus, nagsakripisyo siya para sa atin, tinubos niya tayo, namatay siya para sa kaligtasan natin, para sa mga kasalanan natin, para tayo ay maligtas. So, doon nagmula yung kaligtasan. So, kumbaga, dahil sa ginawa na yun, simula nung ginawa ng Panginoon yun, pagkatapos na yun,
nagkaroon na ng kaligtasan. So ulitin ko, nagkaroon ng may kaligtasan dahil hindi dahil sa mga ginagawa mo sa mundo. Nagkaroon ng kaligtasan hindi dahil naging mabait ka. Nagkaroon ng kaligtasan dahil si Jesus namatay sa krus at tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. So, punta tayo sa application. Sa unang application, paano nga ba natin ito may a-apply sa ating buhay? Unang-una sabi rito, do not try to work for salvation. So, yun na nga, wag natin pagtrabahuhan. Wag nating isipin, ibahin natin yung kaisipan na yung kaligtasan ay pinagtatrabahuhan. Pinagtatrabahuhan mo siya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. So, kumbaga parang nagiging kaisipan mo na pag naging mabait ka, mapupunta ka sa lahat, gano'n. So, kumbaga, naiisip mo kasi na kailangan mong may gawin, na kailangan mong maging mabait para maligtas. So, kumbaga, hindi gano'n. Do not try to work for salvation. Yung kaligtasan, hindi yan pinagtatrabahuhan dahil kusa na yan binigay ng Panginoon sa iyo. So, sa ikalawang application, ang sabi, work out your salvation. So, sabi, work out your salvation. Ilinang mo. So, i-utilize mo yung kaligtasan mo. So, kumbaga, yun nga, dahil unang-una sinabi ko, parang ganito kasi yan eh. Naligtas ka muna, tsaka ka gumawa ng mabuti. Tsaka ka naging mabait, ganun. Hindi gumawa ka ng mabait, kaya ka naligtas. So, ganun. So, yun yung pinakang point doon na, ulitin ko, nailigtas ka muna, unang-una. Naligtas ka muna, tsaka ka lang naging mabait. Hindi dahil naging mabait ka, kaya ka naligtas. So, sabi, work out your salvation. Dahil, yun nga, dahil naligtas ka, dahil naniniwala ka sa Panginoon, bilang resulta, gagawa ka ng mabuti. Gagawa ka ng kabutihan. Hindi mo susuwayin ng Diyos, hindi ka mananakit ng kapwa, hindi ka magiging panlamang sa kapwa mo. Work out your salvation. So, dahil naligtas ka, gumawa ka ng mabuti. So, sa ikatlong application na sabi, live by the grace of God. Mabuhay tayo sa awa at sa pagmamahal ng Panginoon. Dahil yun nga, mahal niya tayo. Dahil sabi ko kanina, mahal niya tayo. Kaya tayo naligtas. So, mamuhay tayo sa pagmamahal na yun. Sa paanong paraan? Dahil yun nga, naniniwala ka sa Diyos, di ba? Tinatanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas mo, di ba? So, mamuhay ka na sinusunod si Jesus. Mabuhay ka nang na ginagawa yung mga gusto ni Jesus. So, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang manira ng kapwa mo, huwag kang manghamak ng kapwa mo. So, yun naman, alam naman natin yun na kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin or sa kung paanong paraan gusto ng Diyos na ipamuhay natin yung ating buhay. So, yun, uulitin ko. Naligtas ka muna, kaya ka gumagawa ng mabuti. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Kasi yung kaligtasan, hindi mo yan pinagtrabahuhan. Hindi natin yan pinagtrabahuhan dahil yan ay kusa ng binigay ng Panginoon dahil mahal niya tayo. So, ang kailangan mo lang gawin, tanggapin mo ang Panginoon. Tanggapin mo na si Jesus ang iyong tagapagligtas, and bilang resulta nun, gagawa ka ng mabuti. Gumagawa ka ng mabuti. So, yun lamang po. Napakarami ko natutunan sa gabing ito. Maraming salamat and glory to God.